So yun guys, magandang buhay po Pilipinas, magandang buhay po Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo mga kasyawing. So for today's video mga kasyawing ay atin pong mayroon pong isang video na ating panoorin mga kasyawing, no? Tungkol po ito sa ating pamamalakad po sa ating barangay mga kasyawing. Tungkol po ito sa sumon, no? Kung ang tanong po dito mga kasyawing, kung pwede ba na hindi ka hindi ka mag-attend, no, sa sumon sa barangay, no? So panoorin po natin itong video mga kasyawing, no, kay Attorney Lian Marquez mga kasyawing. Pakinggan natin po kung ano po ang masasabi ni Attorney Lian Marquez mga kasyawing. And don't forget to like, share, and comment down below mga kasyawing kung ano po ang inyong masasabi tungkol dito sa video nating panonoorin mga kasyawing, upang madagdagan po ang ating kaalaman, no, sa ating pamamalakad po sa ating barangay mga kasyawing. So iwag na ito patagalin mga kasyawing, and don't forget to subscribe. So ayan mga kasyawing, panoorin na po natin itong video na ito. Kapag ikaw ay inimbitahan ng lupong tagapamayapa ng isang barangay para dinggin ang isang kaso na kinasasangkutan mo, okay lang ba na hindi ka dumalo o sumipot? Yan po ay ating pag-uusapan sa video na to. Bago ang lahat, talakayin muna natin, ano ba yung tinatawag na lupong tagapamayapa? Ang lupong tagapamayapa o lupon for short ay grupo ng mga tao na binubuo ng punong barangay bilang chairman at 10 hanggang 20 na miyembro. Sila ay naatasan ng gobyerno o ng batas natin na duminig ng mga reklamong pangbarangay. Sa pag-perform nila ng kanilang tungkulin ay kailangan nilang mag-issue ng mga summons o yung mga sinasabing sulat, invitation para sa mga taong involved sa isang reklamo. Pinapadala nila ito sa mga taong involved para namang makasagot sila sa anumang reklamo na nasa barangay. Sinasabi sa local government, RA 7160, na walang reklamo, petisyon o aksyon na nasa ilalim ng otoridad ng lupong tagapamayapa na dinggin ang maaaring i-file diretso sa korte hanggat hindi nagkakaroon ng konfrontasyon sa isang barangay kung saan nakatira ang mga parties dito. So, pwede lang na payagang makapag-file ang isang tao sa korte kapag nabigyan na siya ng tinatawag nating certificate to file action. Ibig sabihin ng certificate to file action ay nagkaroon na ng konfrontasyon o pag-uusap, subalit hindi nagkaroon ng pagkakasundo. Kaya ang nagrereklamo ay pinapayagan ng mag-file ng kaso sa korte. Ngayon, sagutin na natin ang tanong. Okay lang ba na hindi ka dumalo o sumipot sa isang patawag ng lupong tagapamayapa ng barangay? Ang sagot ay hindi. Hindi mo maaaring baliwalain na lang ang pagpapatawag ng lupong tagapamayapa sa iyo, sapagkat pag gagawin mo ito ay maaaring, number 1, ikaw ay maasunto. Ayon sa Local Government Code of the Philippines, Section 515, sinasabi nun na ang pagbabaliwala o hindi pagsipot ng walang wastong dahilan sa patawag ng lupong tagapamayapa ay maaaring makasuhan ng indirect contempt of court. Ano ba yung indirect contempt of court? Ito ay isang uri ng kaso na may karampatang parusa na pagkakakulong o multa, o pwedeng pagkakakulong at multa. Isa sa mga dahilan kung bakit nakakasuhan ng indirect contempt of court ng isang tao ay dahil siya ay gumawa ng mga gawaing nakapipinsala o nakakahadlang o nakakasama sa administrasyon ng hustisya. Ang mga prosesong ginagawa ng lupong tagapamayapan ay matuturing nating parte ng justice system dito sa atin. So, kung ikaw ay pinatawag at binaliwala mo lang ang pagtawag na yon ng walang wastong dahilan, maaaring mapabilang ka sa mga taong gumagawa ng mga kahadlangan, pagbabaliwala o pagpapasama sa administrasyon ng hustisya dito sa atin. At ikaw ay maaaring makasuhan ng indirect contempt of court.
Ang pangalawa sa magiging epekto ay kung ikaw ang nagrereklamo ay mawawalan ka ng karapatan na iakyat ang reklamo mo sa korte. At kung ikaw naman ang nireklamo, maaaring mawalan ka ng karapatang gumawa ng kontrademanda laban sa nagreklamo sa iyo. Pero mga kaibigan, merong mga pagkakataon na ang hindi pagdalo sa pagpapatawag ng barangay ay maaaring may excuse. Ito yung mga tinatawag nating exception to the rule. Una dito ay kung ikaw ay may wastong dahilan at kapanipaniwala gaya ng may sakit ka at hindi ka makabangon at hindi ka makapunta sa barangay, pwede naman yon. Another is kung ang reklamo laban sa iyo ay yung tinatawag na outside o hindi nasaklaw ng otoridad ng lupong tagapamayapa na dinggin. So, yun lamang po mga kaibigan at salamat sa panonood. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe at panoorin nyo ang mga susunod kong mga videos. Salamat at have a nice day. So yan mga ka-showing, no, napanood na po natin ang video po na ito, no, galing po kay Attorney Lian Marquez. So nagkaroon na po tayo ng ideya, no, at dagdag kaalaman, no, sa atin pong pamamalakad po sa ating barangay mga ka-showing, no. At lagi lang kayong mag-abang mga ka-showing, no, dahil wala pa po tayong nakukuhang update at impormasyon po tungkol po sa BSKE mga ka-showing. Don't forget to subscribe my channel mga ka-showing para updated kayo lagi sa mga bago kong upload na video mga ka-showing. So ayan mga ka-showing, maraming salamat po. Thank you for watching. Don't forget to like, share mga ka-showing.